Matagal bago pa man umiral ang mga lungsod, mga kaharian o anumang kilalang anyo ng Organisasyong Pantaw, nagsimula ang salaysay ng pag-asa na kalaunan ay maglalarawan sa Israel sa isang ganap na nadibang lugar, ang Hardin ng Eden. Ayon sa sinasabi ng mga kasulatan, nilikha ng Diyos ang isang perpektong mundo kung saan ang bawat bahagi na nilalang ay nagpapakita ng pagkakaisa, kagandahan at layunin. Ang mga ilog ay dumadaloy sa mayayabong na lupain, ang mga punong-puno ng bunga ay pumupuno sa hardin, at ang mga hayop ay namumuhay na may balans sa kapaligiran sa kanilang paligid. Sa gitna ng natatanging paglikhang ito naroon ang unang mga tao, sina Adan at Eva, na hinubog ayon sa larawan na mismong may lalang. Sa Eden, ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan ay tuwiran at malalim. Walang takot, walang hiya, at walang anumang uri ng paghihiwalay. Ang presensya ng Diyos ay nararanasan ng likas, at ang buhay ay minarkahan ng pagtitiwala, kagalakan, at kalayaan. Binigyan sina Adan at Eva ng kapangyarihan upang pangalagaan ang lupa at ng pananagutan upang pamahalaan ang buong nilikha. Sa lahat ng puno sa hardin ay may isang ipinagbabawal lamang, huwag kainin ang bunga ng puno ng kaalaman na mabuti at masama. Ang limitasyong ito ay hindi isang anyo ng di makatwirang kontrol kundi isang paanyaya sa pagtitiwala. Habang nananatili silang nakaayon sa kalooban ng Diyos, mamumuhay sila sa ganap na pakikipag-isa sa Kanya. Ngunit nasira ang pagkakaisang ito nang ang ahas ay maghasik ng pag-alinlangan sa puso ng tao. Sa pagtatanong sa salita ng Diyos, hinikayat nito si Eva, at pagkatapos si Adan, napiliin ang landas ng pagsuway. Sa pasyang yon, pumasok ang kasalanan sa mundo at lubos na binago ang ugnayan sa pagitan na may lalang at ng sangkatauhan. Gayunpaman, sa mismong sandali ng pagbagsak na iyon, nagsalita ang Diyos ng mga salitang puno ng pag-asa. Ipinahayag niya na balang araw ay lilitaw ang isang supling ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Ang pangakong Diyon ang naging unang binhi ng pagtubos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kahit sa harap ng pagbagsak, ipinahayag ng Diyos na ang kasamaan ay hindi magkakaroon ng huling salita. Matapos nilang lisanin ang hardin ng Eden, nagsimula ang sangkatauhan na isang bagong yugto ng kanilang paglalakbay. Ang mundo ay hindi na ang perpektong kapaligiran na nakilala nina Adan at Eva. Ang lupa ay nagsimulang mangailangan ng pagsisikap upang magbunga ng pagkain, ang pagdurusa ay naging bahagi ng karanasan ng tao, at ang ugnayan sa Diyos ay hindi na kasing tuwiran tulad ng dati. Gayunpaman, may isang napakahalagang bagay na nanatiling buhay sa alaala ng sangkatauhan, ang pangakong binikas ng Diyos sa hardin. Iningatan nina Adan at Eva ang alaala ng sandaling yon. Alam nila na sa kabila ng pagbagsak, ipinahayag ng Diyos na balang araw ay lilitaw ang isang supling na haharap sa ahas at magtatagumpay laban sa kasamaan na pumasok sa mundo. Ang pag-asang ito ay nagsimulang ipasa mula sa isang salinlahi patungo sa susunod. Ikinukuwento ng mga magulang sa kanilang mga anak ang panahon kung kailan ang sangkatauhan ay namumuhay sa ganap na pakikipag-isa sa Diyos at ang pangako na ang kuwentong ito ay hindi pa nagtatapos. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang mga pamilya at nagsimulang kumalat ang mga tao sa buong daigdig. Naging mas komplikado ang buhay at hinarap ng sangkatauhan ang mga alitan, kahirapan, at mga panahon na matinding katiwalian sa moralidad. Gayunpaman, sa mga naghahangad na manatiling tapat sa may lalang, ang pangako ng Eden ay patuloy na nanatiling buhay tulad ng isang apoy ng pag-asa. Sa gitna ng mga kawalang katiyakan ng mundo, ang paniniwala na patuloy pang kikilos ang Diyos sa kasaysayan ay sumuporta sa pananampalataya ng marami. Kahit hindi nila lubos na naunawaan kung paano matutupad ang pangakong Diyon, pinanatiling buhay ng mga salinlahing sumunod kay Adan ang pag-asang hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang nilikha. Ang tahimik na pag-asang ito ay tumawid sa mga saglo. Sa mga panahon ng krisis, lalo itong naging makabuluhan, na nagpapaalala na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi nawawala. May isang mas dakilang layunin na unti-unting nahuhubog sa paglipas ng panahon. At sa isang tiyak na sandali ng kasaysayan, gagawa ang Diyos ng panibagong hakbang sa planong ito sa pamamagitan ng pagtawag sa isang lalaking nagngangalang Abraham. Maraming saglo matapos ang mga unang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang pangakong nagsimula sa Eden ay nagkaroon ng bagong kabanata. Sa isang mundong minarkahan ng pagkakaiba-iba ng mga tao, kultura, at paniniwala, tinawag ng Diyos ang isang lalaking nagngangalang Abraham upang simulan ang isang mahalagang yugto sa kanyang plano. Si Abraham ay naninirahan sa isang rehiyon kung saan maraming Diyos ang sinasamba. Ngunit inanyayahan siya ng Diyos na magtiwala sa isang bagay na higit na dakila kaysa sa anumang tradisyon ng tao. Tumanggap siya ng isang pambihirang pangako, kailangan niyang iwan ang kanyang lupain, ang kanyang mga kamag-anak, at ang lahat ng kanyang nakasanayan upang sandan ang isang lugar na ipapakita ng Diyos sa kanya. Bilang tugon sa pagtitiwalang ito, ipinahayag ng Diyos na gagawin niya si Abraham na ama ng isang dakilang bansa.
Ngunit hindi daon nagtatapos ang pangako. Ipinahayag din ng Diyos na sa pamamagitan ng mga inapo ni Abraham ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa mundo. Ang mga salitang ito ay may malalim na kahulugan, sapagkat ipinahihiwatig nito na ang plano ng pagtubos na nagsimula sa Eden ay patuloy na sumusulong. Ang pangako tungkol sa supling na magdadala ng pagpapanumbalik sa mundo ay unti-unting nagiging mas malinaw. Sa isang di malilimutang gabi, inilabas ng Diyos si Abraham mula sa kanyang tolda at hiniling na tumingin siya sa langit. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Pagkatapos ay ipinahayag ng Diyos na ang mga inapo ni Abraham ay magiging kasing dami ng mga bituing yon. Para sa isang lalaking wala pang anak at nasa matandang edad na, tila imposible ang pangakong yon. Gayonpaman, pinili ni Abraham na magtiwala. Ang pagtitiwalang yon ay naging isang makapangyarihang halimbawa ng pananampalataya. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako, na ipinapakita na siya ay bumubuo ng isang bagay na higit na dakila kaysa sa kayang isipin ni Abraham sa panahong yon. Mula sa pagtawag na iyon, nagsimulang mahubog ang isang bagong yugto ng kasaysayan. Itinatatag ang lahing magiging daan upang umusad ang plano ng pagtubos sa paglipas ng panahon. Ang bayang magmumula sa pangakong yon ay magdadala ng pag-asang balang araw ay lilitaw ang ipinangakong supling. Sa paglipas ng mga salinlahi, ang pangakong ibinigay kay Abraham ay unti-unting nagsimulang matupad. Dumami ang kanyang mga inapo at naging isang lalong lumalaking pamilya hanggang sa sila ay maging isang bayan. Gayonpaman, hindi magiging madali ang landas ng bagong bansang ito. Sa isang panahon na kasaysayan, ang mga inapo ni Abraham ay nanirahan sa Ehipto, isa sa pinakamakapangyarihang sibilisasyon noong panahong yon. Ang nagsimula bilang panahon ng pagtanggap ay naging panahon na matinding pagdurusa. Ang mga Israelita ay inalipin at namuhay ng maraming taon sa ilalim ng pang-aapi. Nagtayo sila ng mga lungsod, nagtayo ng malalaking gusali, at naglingkod sa imperyong Ehipsyo sa napakahirap na kalagayan. Gayonpaman, hindi nakalimutan ang pangako ng Diyos. Nanatiling buhay sa gitna ng bayan ang alaala na ipinangako ng Diyos ang isang natatanging lahi at isang hinaharap ng pagpapanumbalik. Sa ganitong kalagayan lumitaw ang isang mahalagang tauhan sa kasaysayan ng Israel, si Moises. Tinawag siya ng Diyos upang palayain ang bayan mula sa pagkaalipin at akayin sila palabas na Ehipto. Ang pagliligtas ay sinamahan ng mga pambihirang pangyayari na nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos at nagpatunay na siya ay kumikilos sa kasaysayan upang tuparin ang kanyang mga pangako. Ang pagtawid sa dagat na pula ay naging isa sa pinakamatatandang pangyayari sa paglalakbay na iyon. Sa harap ng isang makapangyarihang hukbo at isang tila imposibleng landas, binuksan ng Diyos ang daan sa gitna ng dagat upang makatawid ang bayan ng ligtas. Ang pangyayaring John ay lubos na nagpatibay sa pananampalataya ng Israel. Habang naglalakbay sa disyerto, patuloy na ginabayan ng Diyos ang bayan, nagturo ng mga espiritual na prinsipyo, at bumuo ng isang kolektibong pagkakakilanlan. Nagsimulang maunawaan na Israel na ang kanilang kasaysayan ay hindi lamang kuwento ng isang karaniwang bansa. Pinili sila upang ingatan at ipasa ang pag-asang balang araw ay lilitaw ang ipinangakong supling. Kaya kahit sa gitna ng mga paghihirap, patuloy na lumalago ang pag-asang mesyaniko sa bayan ng Israel. Pagkatapos ng panahon ng paglaya mula sa Ehipto at ng pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng Israel, ang kasaysayan ay nagpatuloy sa iba't ibang yugto. May mga panahon ng tagumpay, mga sandali ng krisis, at mga panahon na espiritual na pamumuno. Sa paglipas ng mga taon, ang Israel ay hindi na lamang isang grupo ng mga tribo kundi naging isang kaharian. Sa kontekstong ito lumitaw ang isa sa pinakakilalang tao sa kanilang kasaysayan, ang haring si David. Si David ay nagsimula ng kanyang landas sa isang mapagpakumbabang paraan. Noong siya ay bata pa, isa siyang pastol na gumugugol na mahahabang araw sa mga bukirin habang inaalagaan ang kawan ng kanyang pamilya. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang piliin siya ng Diyos upang maging pinuno ng Israel. Bago pa man siya umupo sa trono, ipinakita na ni David ang malalim na pagtitiwala sa Diyos, isang katangiang magiging sentro ng kanyang buhay. Sa panahon ng kanyang paghahari, naranasan na Israel ang isang panahon na malaking katatagan at paglawa. Ang Jerusalem ay naging sentrong pampulitika at espiritual ng kaharian, at nakita ng bayan sa panahong yon ang isang palatandaan na ginagabayan ng Diyos ang kanilang kasaysayan. Sa panahong yon ginawa ng Diyos ang isang pambihirang pangako kay David. Sa pamamagitan ng isang propeta, ipinahayag ng Diyos na ang lahi ni David ay magkakaroon na natatanging papal sa kanyang plano. Sinabi niya na ang trono ni David ay itatatag magpakailanman at ang isa sa kanyang mga inapo ay mamumuno ng may pangmatagalang kapangyarihan. Ang pangakong ito ay nagkaroon na malalim na epekto sa pag-asa ng bayan ng Israel. Mula sa sandaling yon, ang inaasahan tungkol sa Mesyas ay nagkaroon ng bagong elemento.
Ang ipinangakong tagapagligtas ay hindi lamang lilitaw mula sa bayan kundi magmumula mismo sa maharlikang lahi ni David. Ang pahayag na ito ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala na ginagabayan ng Diyos ang kasaysayan tungo sa katuparan ng kanyang layunin. Sa ganitong paraan, ang pangakong nagsimula sa Eden at muling pinagtibay kay Abraham ay naging tuwirang kaugnay na maharlikang sambahayan ng Israel. Habang patuloy na sumusulong ang kasaysayan ng Israel, naghayag ang Diyos ng higit pang detalye tungkol sa hinaharap sa pamamagitan ng mga propeta. Ang mga lalaking ito ay itinayo upang magsalita sa bayan sa panahon ng krisis, binabatikos ang kawalang katarungan, tumatawag sa katapatan, at sabay na nagtuturo sa isang pag-asa na lampas sa kasalukuyang mga kalagayan. Sa mga mensaherong ito, si Isaias ay namukod tangi dahil sa kanyang mga salitang malalim na minarkahan na inaasahan sa Mesyas. Ipinahayag niya na balang araw ay ipapanganak ang isang natatanging anak na tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, Ama ng walang hanggan, at Prinsap ng kapayapaan. Ipinakita ng paglalarawang ito na ang ipinangakong tagapagligtas ay magkakaroon na misyon na higit na dakila kaysa sa isang karaniwang pinuno ng tao. Isa pang mahalagang propeta si Mikyas, na naghayag ng isang nakakagulat na detalye tungkol sa kapanganakan na Mesyas. Ipinahayag niya na ang ipinangakong pinuno ay lilitaw sa Bethlehem, isang maliit na bayan sa rehiyon ng Juda. Bagaman tila simple ang impormasyong ito, ipinapakita nito na ang Diyos ay gumagabay sa kasaysayan ng may ganap na katumpakan. Bukod dito, nagsalita rin ang mga propeta tungkol sa karakter na magiging pinunong ito. Siya ay magiging matuwid, puno ng habag, at magdadala ng pagpapanumbalik sa mga nagdurusa. May ilang mga tekstong propetiko rin na nagpapahiwatig na haharapin na Mesyas ang pagdurusa at dadalhin sa kanyang sarili ang mga sakit ng bayan. Ang mga pahayag na ito ay nagpalawak sa pag-unawa sa pangakong nagsimula sa Eden. Ang Mesyas ay hindi lamang darating bilang isang makapangyarihang hari o pinunong militar. Ang kanyang misyon ay ibalik ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan at harapin ang problema ng kasalanan na lumitaw mula pa sa simula ng kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, ang mga propesyang ito ay iningatan sa mga kasulatan at ipinasa mula sa isang salinlahi patungo sa susunod. Kahit na dumaan ang Israel sa mga krisis pampulitika, mga digmaan, o mga panahon ng pagkatapon, ang mga salita ng mga propeta ay patuloy na nagbibigay buhay sa pag-asa ng bayan. Sa ganitong paraan, ang pag-asa sa pagdating na Mesyas ay naging isang sentrong bahagi ng pananampalataya ng Israel. Matapos ang mga huling mensahe ng mga propeta, pumasok ang kasaysayan ng Israel sa isang panahon na tinatawag na maraming iskolar na panahon ng katahimikan ng propesya. Sa loob ng maraming seglo, walang bagong propeta na lumitaw na nagdadala ng tuwirang mensahe mula sa Diyos. Para sa ilan, tila ito ay panahon ng kawalan ng presensya ng Diyos, ngunit sa katotohanan ang pag-asang nabuo sa mga salinlahi ay nanatiling buhay sa puso ng bayan. Sa panahong Diyon, ang Israel ay nasa ilalim ng iba't ibang uri ng pamumunong pampulitika. Lumitaw at naglaho ang malalaking imperyo, at ang lupay ng bayan ay napasailalim sa iba't ibang kapangyarihang dayuhan. Una ay ang mga imperyong silanganin, pagkatapos ang mga Griego, at kalaunan ang mga Romano. Ang bawat pagbabago ng kapangyarihan ay nagdala ng mga hamon, alitan, at mga sandali ng tensyon para sa populasyon. Sa kabila ng mga kahirapang yon, patuloy na iningatan at pinag-aralan ang mga kasulatan sa mga sinagoga. Ang mga tekstong propetiko ay binabasa, pinag-usapan, at ipinapasa habang marami ang naghihintay sa araw na tuluyang matutupad ang mga pangako. Ang pag-asa sa pagdating na ipinangakong tagapagligtas ay nanatiling buhay. Para sa maraming hadyo ng panahong Diyon, ang Mesyas ay magiging isang makapangyarihang hari na magbabalik ng kalayaan ng Israel at magpapalaya sa bayan mula sa pamamahala ng mga dayuhan. Ang iba naman ay naniniwalang lilitaw siya bilang isang espiritual na pinuno na magdadala ng pagbabago at katarungan. Sa kabila ng iba't ibang inaasahang ito, may isang bagay na pinagsasaluhan ng lahat, ang paniniwala na kikilos pa rin ang Diyos sa kasaysayan. Habang hinihintay ng bayan ang sandaling yon, ang mundo sa kanilang paligid ay patuloy na nagbabago. Ang mga kalsada, lungsod, at mga estrukturang pampulitika ay binubuo sa iba't ibang rehiyon. Nang hindi lubos napapansin na marami, ang mismong mga pangyayari sa kasaysayan ay naghahanda ng daan para sa isang pangyayaring magbabago hindi lamang sa Israel, kundi sa buong sangkatauhan. Ang panahon ng paghihintay ay papalapit na sa wakas, at ang mga kalagayan para sa katuparan ng pangako ay maingat na inihahanda. Nang magsimulang lumapit ang panahong itinakda para sa katuparan ng pangakong yon, ang mundo ay dumaan na sa malalalim na pagbabago. Lumitaw at naglaho ang malalaking imperyo sa paglipas ng mga saglo, na nagiwan ng mga bakas sa kultura, politika, at ekonomiya na humubog sa lipunan ng panahong yon. Sa sandaling malapit ng ipanganak ang Mesyas,
malaking bahagi ng kilalang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Imperyong Romano. Ang pamamahalang Romano ay nagdala ng isang panahon ng relatibong katatagang pampulitika sa maraming rehiyon. Ang mga kalsadang itinayo ng mga Romano ay nagdugtong sa malalayong lungsod at nagpadali sa paggalaw ng mga tao, kalakal at mga ideya. Ang malawak na network ng mga landas na ito ay kalaunan ay magkakaroon na mahalagang papel sa pagkalat ng mga mensahe at pangyayaring magbabago sa kasaysayan. Bukod dito, ang wikang Griego ay kumalat ng malawakan matapos ang mga pananakop ni Alejandro ang Dakila. Kahit sa ilalim ng pamumunong Romano, ang Griego ay nanatiling karaniwang wika sa malaking bahagi ng mundo ng Mediteraneo. Dahil dito, naging mas madali para sa mga tao mula sa iba't ibang rehiyon na makipag-usap at magbahagi ng kaalaman. Habang nagaganap ang mga pagbabagong ito sa pandaigdigang entablado, ang bayan ng Israel ay patuloy na namumuhay sa ilalim ng pamamahala ng mga dayuhan. Maraming Hadyo ang may matinding pag-asang hinihintay ang pagdating na ipinangakong Mesyas, na naniniwalang ibabalik niya ang kalayaan ng bansa at magtatatag ng isang makatarungang kaharian. Ang Jerusalem ay nanatiling espiritual na sentro ng bayan. Ang templo ang lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao upang manalangin, maghandog ng mga sakripisyo, at alalahanin ang mga pangakong ginawa ng Diyos sa buong kasaysayan. Patuloy na binabasa ang mga kasulatan, at ang mga propesyang may kaugnayan sa Mesyas ay pinag-aralan ng may malaking pag-asa. Nang hindi namamalayan ng karamihan ang lahat ng elementong ito, ang katatagang pampulitika, ang mga ruta ng komunikasyon, at ang espiritual na pag-asa, ay bumubuo ng perpektong tagpo para sa isang pambihirang pangyayari. Ang pangakong ipinahayag maraming seglo na ang nakalipas ay malapit nang magsimulang matupad. Sa kapaligirang diyon ng paghihintay, may isang pambihirang pangyayaring naganap sa isang maliit na nayon na tinatawag na Nazaret, sa rehiyon ng Galilea. Malayo sa mga pangunahing sentrong pampulitika at panrelihiyon na Israel, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Maria. Ang kanyang buhay ay simple, na minarkahan ng mga pang-araw-araw na gawain na isang maliit na komunidad. Gayunpaman, ang tila ordinaryong rutang iyon ay malapit ng mabago ng isang pangyayaring magbabago sa takbo ng kasaysayan. Ayon sa salaysay ng mga kasulatan, isang anghel na nagngangalang Gabriel ang isinugo ng Diyos upang makipag-usap kay Maria. Ang paglitaw ng anghel ay hindi lamang isang simbolikong pangitain kundi isang tuwirang mensahe na naglalaman ng isang pambihirang anunsyo. Binati ni Gabriel si Maria ng mga salitang naghayag ng isang hindi inaasahang katotohanan. Siya ay pinili upang maging bahagi ng isang banal na plano na higit na dakila kaysa sa kayang isipin ng sinuman. Ipinaliwanag ng anghel na si Maria ay maglilihi ng isang anak sa pamamagitan ng kapangyarihan na Espiritu ng Diyos. Ang batang ito ay hindi lamang isa pang bata sa marami. Siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan at magmamana ng trono ni David. Ang mga salitang iyon ay tuwirang nagugnay sa anunsyong Diyon sa mga sinaunang pangakong ginawa sa kasaysayan ng Israel. Para kay Maria, ang pagtanggap ng mensaheng iyon ay tiyak na nagdulot ng pagkagulat at maraming tanong. Bata pa siya at hindi pa lubos na nagsisimula ang kanyang buhay pampamilya. Gayunpaman, ipinakita ng kanyang tugon ang pagtitiwala. Sa halip na tanggihan o tutulan ang anunsyo, ipinahayag ni Maria ang kanyang kahandaang tanggapin ang planong inihanda ng Diyos. Ang sandaling diyon ang nagmarka ng simula ng katuparan ng pangakong tumawid sa maraming seglo. Ang propesya tungkol sa supling na haharap sa kasamaan ay nagsimulang magkaroon ng anyo sa mismong kasaysayan. Ang mensahe ng anghel ay hindi lamang isang anunsyo para kay Maria kundi ang simula ng isang pangyayaring magbabago sa kapalaran ng sangkatauhan. Ang pag-asang nagsimula sa Eden ay pumapasok ng gayon sa isang bagong yugto. Ilang panahon pagkatapos na mensaheng ipinahayag ng anghel, ang mga pangyayaring pampulitika ay nagdala kina Maria at Jose upang maglakbay patungo sa lungsod ng Bethlehem. Isang utos mula sa pamahalaang Romano ang nagtakda na ang mga tao ay bumalik sa mga lungsod ng pinagmulan ng kanilang pamilya upang makilahok sa isang sensus. Dahil si Jose ay mula sa lahi ni Haring David, kailangan niyang pumunta sa Bethlehem, ang lungsod na kaugnay ng kanyang pamilya. Hindi madali ang paglalakbay. Ang mga daan noong panahong Diyon ay mahahaba at nakakapagod, at si Maria ay malapit na sa oras ng kapanganakan ng kanyang anak. Gayunpaman, nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa maliit na lungsod ng Bethlehem. Pagdating nila, natagpuan nilang puno ang lugar ng mga taong dumating din para sa sensus. Wala nang lugar sa mga tuluyan. Sa ganitong payak at hindi inaasahang kalagayan ipinanganak si Jesus. Walang mga palasyo, walang mararanyang seremonya, at walang agarang pagkilala ng publiko. Ang kapanganakan ay naganap sa isang mapagkumbabang lugar, marahil sa isang espasyong ginagamit upang silungan ang mga hayop. Ang bagong silang na sanggol ay inilagay sa isang sabsaban, isang lalagyang ginagamit upang pakainin ang mga hayop.
Sa kabila ng kasimplehan ng tagpong yon, ang sandaling yon ay may pambihirang kahulugan. Maraming saglo na ang nakalipas, ipinahayag ng propetang si Mikias na ang ipinangakong pinuno ay lilitaw mismo sa Bethlehem. Kaya kahit sa tila karaniwang mga pangyayari, ang mga sinaunang propesya ay natutupad. Sa gabing yon ding yon, ang mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga kawan sa kalapit na mga bukirin ay nakatanggap ng isang nakakagulat na balita. Nagpakita ang mga anghel at ipinahayag na ipinanganak na ang tagapagligtas. Ang mga pastol na iyon, mga simpleng tao mula sa rehiyon, ay naging ilan sa mga unang nakarinig na mensaheng yon. Pumunta sila sa Bethlehem at natagpuan nila sina Maria, Jose, at ang sanggol. Ang ipinahayag sa maraming salinlahi ay sa wakas ay nagaganap na. Ang pangako ng pag-asa na tumawid sa mga saglo ay nagsisimula ng matupad sa harap ng mga mata ng sangkatauhan. Ilang panahon pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus, dinala nina Maria at Jose ang bata sa templo sa Jerusalem. Isa itong mahalagang kaugalian sa bayan na Israel, sapagkat inihaharap ng mga magulang ang kanilang mga anak sa Diyos bilang tanda ng pasasalamat at pag-alay. Ang templo ay itinuturing na spiritual na sentro ng bansa, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao mula sa iba't ibang rehiyon upang manalangin, pag-aralan ang mga kasulatan, at maghandog ng mga sakripisyo. Sa mga dumadalaw sa templo ay may isang lalaking nagngangalang Simeon. Kilala siya sa kanyang malalim na debosyon at sa pagpapanatiling buhay ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Ayon sa mga kasulatan, hinihintay ni Simeon ang kaaliwan na Israel, ang sandaling magdadala ang Diyos ng pagliligtas at pagpapanumbalik sa kanyang bayan. Matibay ang kanyang paniniwala na darating ang ipinangakong Mesyas. Ayon sa salaysay ng Biblia, ipinahayag ng Espiritu ng Diyos kay Simeon na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nasasaksihan ang katuparan ng pangakong yon. Kaya nang pumasok sina Maria at Jose sa templo kasama ang batang si Jesus, dinabayan si Simeon na Espiritu upang lumapit sa kanila. Nang masdan niya ang batang yon, napagtanto niya may pambihirang nangyayari. Kinuha niya ang bata sa kanyang mga bisig, nagpasalamat sa Diyos, at ipinahayag na nakita na ng kanyang mga mata ang kaligtasang inihanda para sa lahat ng bayan. Kinilala niya na ang batang yon ay hindi lamang pag-asa para sa Israel, kundi liwanag din para sa lahat ng mga bansa. Sa lugar ding John naroroon ang isang babaeng nagngangalang Ana, isang propetisa na nag-alay ng kanyang buhay sa panalangin. Nang makita niya ang bata, naunawaan din niya ang kahalagahan ng sandaling yon at nagsimulang magsalita tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa pagtubos ng Jerusalem. Sa gayon, kahit sa mga unang araw ng kanyang buhay, kinilala na si Jesus na ilan bilang katuparan ng mga sinaunang pangako. Ang pag-asang ipinahayag mula pa sa Eden ay nagsisimula ng mahayag sa mundo. Sa pagtingin sa buong paglalakbay na nagsimula sa Hardin ng Eden at tumawid sa mga saglo ng kasaysayan, makikita ang isang hiblang nagugnay sa lahat ng pangyayaring ito. Mula sa sandaling pumasok ang kasalanan sa mundo, ipinahayag ng Diyos na ang kasamaan ay hindi magkakaroon ng huling salita. Ang pangakong ibinigay sa simula ng kasaysayan ng tao ay tumuturo sa isang hinaharap kung saan may haharap sa kasamaan at ibabalik ang nawala. Sa paglipas ng mga salinlahi, ang pangakong ito ay muling pinagtibay. Natanggap ni Abraham ang katiyakan na ang kanyang mga inapo ay magdadala ng pagpapala sa lahat ng bansa. Narinig ni David na ang kanyang lahi ay magkakaroon ng mahalagang papel sa banal na plano. Inihayag ng mga propeta ang mga detalye tungkol sa kapanganakan, misyon at karakter ng darating. Kahit sa mga panahon ng katahimikan at paghihintay, nanatiling buhay ang pag-asa sa puso ng bayan. Sa kapanganakan ni Jesus, ang lahat ng pangakong yon ay nagsimulang magkaroon ng konkretong anyo sa kasaysayan. Ang batang ipinanganak sa payak na kalagayan sa Bethlehem ay nagdala ng kahulugan na maraming seglo ng paghihintay. Hindi siya dumating lamang bilang isang pinunong pampulitika o isang tagapagbago ng relihiyon. Ang kanyang misyon ay higit na malalim, harapin ang problema ng kasalanan na lumitaw mula pa sa simula ng kasaysayan ng sangkatauhan. Sa buong kanyang buhay, magtuturo si Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos, magpapakita ng habag sa mga nagdurusa, at maghahayag na mismong karakter ng Diyos. Ngunit maabot ng kanyang misyon ang sukdulan sa isang mas mahalagang pangyayari, ang sakripisyo sa cross at ang tagumpay laban sa kamatayan. Para sa mga unang Kristiyano, ang sandaling yon ang kumakatawan sa katuparan ng sinaunang pangakong ipinahayag sa Eden. Sa gayon, ang pag-asa ng Israel ay naging pag-asa ng buong sangkatauhan. Ang kuwentong nagsimula sa hardin ay natagpuan ang kanyang punto ng pagtubos kay Kristo. Kung ang paglalakbay na ito sa kasaysayan ng pangako ay nagising ang iyong kuryosidad, ipagpatuloy ang pagsubaybay sa mga susunod na kabanata ng seryeng ito. Ibahagi ang nilalamang ito sa isang taong nais ding mas maunawaan ang mensahe ng Biblia at mag-subscribe sa channel upang patuloy na tuklasin ang bawat yugto ng buhay ni Jesus.